Hello kids! Today we're going to learn another lesson for our Science 3. Quarter 1, Week 6. Pagbabagong anyo, liquid to gas. Literacy na science. Melting. Proseso. Init. Pisikal. Nakakaapekto. Ipalakpak ang kamay kung ang material ay naging liquid kapag nainitan at ipatiyak naman ang mga paa kapag ang liquid na material ay nagiging solid kapag nanalamigan. Naranasan mo na bang makaiwan ng patitong patis o toyo sa mesa sa buong magdamag? Ano ang napansin mo kinabukasan? Ibahagi ang inyong sagot sa iyong klase o sa iyong guro. Isahang gawain, basain ang dalawang kamay, hipan o itapat sa electric fan, obserbahan ang nangyayari. Ano ang ginawa mo sa iyong kamay? Pagkatapos hipan ang basang kamay, ano nangyayari? Bakit natuyo ang iyong kamay? Saan napunta ang tubig? Magbigay pa ng ilang halimbawa ng pagbabago mula sa liquid to gas. Mahalaga ba ang evaporation sa ating buhay? Kung ang temperatura ay mataas o tumataas, ang ilang liquid ay natutuyo o bumababa ang level at sumasama sa hangin. Panoorin natin ito. Ano-ano ang mga pagbabagong nagaganap sa liquid bago at pagkatapos mainitan? Tukuyin ang mga pagbabagong nagaganap sa mga bagay. Lagyan ng check ang patlang kung tumutukoy sa evaporation. Pag-blower ng basang buhok. Sagot ay check, dito evaporation. Pagliligpit ng higaan.
X dahil hindi ito evaporation. Pagpapatuyo ng kamay sa hand dryer. Check dahil ito ay evaporation. Paggawa ng asin mula sa dagat. Check dahil ito rin ay isang evaporation. Pagkatuyo ng mga anyong tubig. Check dahil ito rin ay isang evaporation. Ano ang tawag sa paraan ng pagbabagong nagaganap o naganap sa anyo ng matter mula sa liquid papuntang gas? Ang sagot ay evaporation. Ang buong pamilya mo ay maingat sa kalusugan at palagi naglalagay ng alkohol sa kamay katuwing may mga bagay na hawakan na maaaring may mikrobyo. Ano ang napapansin mo sa iyong kamay na inalkoholan makalipas ang ilang segundo? A. Namumuo. B. Natutuyo. Ang sagot ay B. Natutuyo. Tumutulong ka kay nanay sa pagluluto. Ikaw ang nagsaing ng bigas. Ano ang karaniwang kapansin-pansin sa iyong isinasaing? Tama, B. Kumulo ang sinaing ng bigas. Nawala ang tubig at naging kanin na ito. Subukan natin ito. Lagyan ng tubig ang basong inuman. Markahan ayon sa antas ng tubig sa loob. Ilagay ang baso na may tubig sa ilalim ng init na araw sa loob ng 15 minutes o 15 minuto. Tingnan at pag-aralan kung ano ang mangyayari sa tubig. 3. Markahan muli ang level ng tubig sa loob nito. Isulat ang naging obserbasyon. May nakita na ba kayang pagbabago sa antas ng dami ng tubig? Ano ang ipinakikita ng gawaing ito? Ano ang epekto ng sikat ng araw sa tubig? Bakit ito nabawasan? Ano ang tawag sa proseso na ang liquid ay nagiging gas? Ano-ano ang mga pagbabagong nagaganap sa liquid bago at pagkatapos mainitan? Ano ang evaporation? Kung ang temperatura ay mataas o tumataas, ang ilang liquid ay natutuyo o bumababa ang level at sumasama sa hangin. Ang tawag dito ay evaporation. Isulat kung tama o mali ang isa na saad ng bawat pangungusap. Naiinitan ang mga karagatan at ilog dahil sa init ng araw. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Kapag sobrang init ang araw, natutuyo ang mga sapa. Tama o mali? Tama. Nagiging gas o water vapor ang mga liquid o tubig sa sapa dahil sa matinding init ng araw. Tama. Ang proseso ng pagbabagong anyo ng liquid dahil sa init ng araw ay tinatawag na condensation. Mali. Ang tawag ito ay evaporation. Nababawasan ang dami ng tubig sa baso dahil sa pagbibilad nito sa init ng araw. Tama. Pag-aaralan naman natin ngayon ang pababagong anyo from gas to liquid. Lagyan ng check ang mga larawan na nagpapakita ng pagbabagong anyo ng liquid to gas at X kung hindi. Kumukulong tubig. Check or X? Check. Pagpapatuyo ng sampain sa ilalim ng init ng araw. Check. Natutunaw na ice cream. X. Kumukulong tubig. Check. Panoorin natin ang video na ito.
Ano ang nakikita ninyo sa labas ng basong may malamig na tubig? Saan ito nanggaling? Mahalaga ba ang tubig? Ano ang gamit ng tubig? Ibahagi ang inyong mga sagot sa inyong guro. Ito pa isang halimbawa. Malamig sa loob ng kotse dahil may aircon at mainit naman ang hangin o temperatura sa labas. Ito naman ang demonstrasyon ng guro. Ito ang gagawin ng inyong guro sa harapan ng klase. Kung kayo naman ay nasa bahay, ay magpatulong sa inyong mga magulang upang gawin ito at isulat ang obserbasyon. Ano ang iyong naramdaman nang hawak ang baso na may ice cubes? Mayroon bang water vapor na nakapalibot sa baso? Saan nanggaling ang water vapor? Ano ang kinalabasan ng pagsusuri mong ito? Bakit nagkaroon ng butil-butil na tubig sa labas ng baso? Ibahagi ang inyong sagot sa inyong guro. Ang singaw o water vapor ay nasa anyong gas at nagiging liquid kapag ito ay lumalamig. Ito ay nabubuo dahil sa mainit na temperatura o temperature at mabilis ding bumalik sa pagiging liquid kung malamig ang temperatura. Ang prosesong ito ay tinatawag na condensation. Ang condensation ay isang proseso na pisikal na pagbabago na kung saan ang gas ay nagiging liquid. Ang mababang temperatura o temperature ang lubos na nakakaapekto sa pagbabagong pisikal ng gas. Bakit nagkaroon ng mga butil sa labas ng baso ng tubig? Ano-ano ang mga naitalang pagbabago sa liquid? Ibahagi ang inyong mga sagot sa inyong guro o sa inyong mga magulang. Isulat kung oo kapag nangyayari ay tungkol sa pagbabago ng gas to liquid o condensation at hindi kung hindi tungkol sa condensation. Nagkakaroon ng maliliit na butil ng tubig sa condensation. Oo, ito ay condensation. Ang gas ay naging liquid kapag ito ay lumamig. Oo, ito ay condensation. Kailangang mainit ang tubig na ilalagay sa baso para maganap ang condensation. Oo. Walang nangyayari sa liquid na may yelo. Hindi. May pagbabagong anyo ang liquid to gas kapag ang proseso ay condensation. Oo. Very good, kids. Thank you so much for listening, and you did a great job. Did you understand our lesson today? Don't forget to follow, like, and subscribe, and share the video so that other kids will also learn. Thank you, and have a great day.